Ito. Ang title niya ay dahil sa mga reklamo at paninira kay BBM, BP Sara, posible nga bang ma-impeach? Okay, panoorin natin to. Sabi nga nila, manood tayo sa mga, tignan natin kung ano yung mga sasabihin dito hindi ko alam anong pangalan ng channel nito. Okay, play. Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat. Kababayan ni Papa to. Mga kabsat. Yung mga kuninam. Gago! Papa, ba't nandito ka? Joke lang. Welcome back to my channel. Matapos ko pong itapik at ilabas dito sa aking channel yung mga statements ni VP Sara kung saan naglabas siya ng kanyang mga reklamo sa ating gobyerno na ang sabi ng iba ay paninira na at pagbira sa ating... Ang ina naman, pag may sinasabi si VP Sara mapatungkol sa gobyerno, sasabihin nyo, impeach agad. Mali, banat, ganon. Mali yung banat, alanganin. Pero pag yung gobyerno may banat sa mga Duterte, okay lang. Tanga kayo. Yan ang mahirap sa inyo mga tanso vlogger na hindi nyo kayang gawin. Na-i-explain nyo yung ganyan kasi nga tanggal ang monthly allowance nyo. Kapag ang Duterte ang may sinasabi about sa administrasyon, big deal sa inyo at sasabihin nyo ay paninirang puri. Pero kapag ang administrasyon may sinasabi sa mga Duterte, wala kayong pakialam. Gold Magic Friend, salamat. Mamami, siya, Army, Cabrera, shoutout. Diba? Ilocano pala, ukininam. Kababayan ni BBM, kaya naman pala eh. Oo nga pala, no? Oo nga pala. Presidente Bongbong Marcos, pinutakti nyo naman po ang ating comment section ng impeach Sara. Ako, 8 out of 10. Basta na, sikat pala to eh. Ba't nyo kasi pinuputakti daw yung channel niya ng impeach Sara? Comments, puro impeach Sara. Hindi kaya kuya ni Mike Abito? Impeach Sara, impeach Sara. Pero ito po bang mga pahayag ni VP Sara ay grounds na for impeachment? Kasi may nagtanong sa akin sa comment section, ano po ba ang masasabi ko? Posible bang ma-impeach si Sara Duterte nang dahil lang dito sa mga inilabas ng statements? Wala po akong maisasagot dyan dahil hindi naman po ako abogado. So binisita ko po yung channel ng aking paboritong online. Guys, etong abogado na to, hindi to si Libayan ha. Huwag kayong mag-spec, hindi yun. No, itong abogado na to ay kasamahan po namin sa TVJ to. Na ngayon ay tutangin ng yan kapag ito yung mali dito sa abogado na to. Kinontent niya yung mga sinabi ni VP Sara at inano niya bilang kung may kaso ba, kung may foul ba dun sa mga sinabi ni VP Sara at maaari bang ma-impeach si VP Sara dahil dun sa mga sinasabi niya. Pero ang pinakamaganda sana doon na ginawa niya, kung ginawa niya rin din yun sana sa mga pambabatikos din ng administrasyon kay VP Sara, sana ginawa din niya yun. Kaso hindi niya eh. Kay VP Sara lang, panoorin natin. Attorney na si Attorney Rene Bueno. At tamang-tama naman, ang topic niya ay yung possible impeachment. Malamang, sasangayon ka dyan, tanso ka eh. Gago! Tama ka ba? Malamang sasangayon ka dyan. Gustong-gusto nyo ma-impeach si VP Sara eh. Kaso baka maunahan pa ni Marcos. Impeachment ni Sara Duterte. Naku, sabi ko, tamang-tama. Meron na ako ipapakita sa inyo, panoorin natin para matuto tayo. Wow, matuto! Matuto ka, ululan mo, pukininam! Gago! Hindi nga bang ma-impeach si Sara Duterte nang dahil lang sa mga statements ng paninira daw o reklamo daw o kung ano man ang tawag natin doon sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? Bukin mo na, takot yung iba, ang sabi naman, grounds din ba for impeachment yung bukin mo na, Tito Manny, pukininam ka! Yung pagtalikod sa Unitim, yung pagbudol niya sa mga botante na pinalabas niya na siya ay Unitim, yung pala eh... Ang gagaling din pala ng tanso vlogger, no? May kodigo pa.
Natapos na daw ang unity team mula nung naupo sila ni President Bongbong Marcos at siya bilang Vice President. Yung iba naman sinasabi grounds for impeachment, yung paggastos niya ng kanyang confidential funds sa 11 araw lamang. So parang hindi na po tayo magtalo-talo at meron naman tayong matutunan. Panoorin po natin si Attorney Rene Bueno para magkaroon po tayo ng karagdagang impormasyon at kaalaman. Simon, tagal mo. Hayop ka. Panoorin po natin. Migas, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ito po muli ang inyong lingkod si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa Natatandaan niyo yung sinabi ni Banat Bay? Na kapag may isang attorney at naging vlogger, asahan nyo na. Magiging tanga yan. Gago! Maraming mga attorney ha. Ito, nire-respeto ko ang mga attorney. Dahil hindi ko kayang gawin yung nagawa nila. Alam niya, yung pagpasa sa mga bar exam. Kaya nire-respeto ko sila dyan. Pero napapansin ko rin na yung mga attorney, kapag naging vlogger, hindi ko naman nilalahat ha, hindi ko nilalahat. Yung iba lang, katulad nitong mga to, nagiging tanga. Okay, panoorin natin. impeachment. Yung impeachment proceedings. Paano ba to sinisimulan? Ano po ba ang mga requirements at grounds for the public official to be impeached? At gaano ba katagal to? At sino ba ang dapat mag-file ng verified complaint doon sa Kongreso? Patay ba nagsisiskudero? Ito ay lumitaw na usapin dahil sa napakaraming blog articles na lumalabas sa YouTube at maging sa Twitter at Facebook na kung saan pinag-uusapan na ang possible impeachment ni Sara Duterte. At maraming nagagalit, marami din namang nagtatanggol sa ating Vice President. So yan po ang ating tatalakayin sa episode na to kung paano inuumpisahan ang impeachment proceedings dito sa ating bansa. Tangina ka, may ads ka pang hayop. Tinadtad no? Tinadtad ng ads. Impeachment. Ito po ay nakasaad sa ilalim ng ating Article 11 of the 1987 Constitution. It involves two-step process. At kasangkot dito ang ating House of Representatives at ang ating Senate of the Philippines. So para maumpisahan ang impeachment proceedings, kinakailangang merong magsampa ng verified complaint coming from any member of the House of Representatives. Tama naman. Hindi ito tama yung sinasabi dito ni Attorney Bueno. Nuevo o Bueno, di ko alam ang pangalan nito. Nakalimutan ko to, basta kasamahan ko to sa TVJ dati. Ngayon, eto. Ay, naku. Yung kinukwento ng attorney na to is nasa batas naman talaga natin. At ang point po dito, excuse me, may impeach lang si Bibi Sara kapag may nagano sa komite. No? Oo, doon yan ang pero yung mga banat ni Bibi Sara, anong dahilan para para may impeach siya? In-explain mo lang sa amin, attorney. Yun, alam naman namin yun eh. Or any private citizen upon resolution yan. Yung mga tayo. Pwede tayo. of endorsement coming from any member of the House. Kapag yan po verified complaint na isampa na sa Kongreso, ang Speaker of the House will endorse that matter to the Committee of Justice of the House of Representatives. At ito namang Committee on Justice ay magsasagawa ng kanilang determinasyon
kung sufficient ba in form and substance ang nasabing verified. Ang tanong, ulitin ko, ang tanong, may impeach ba si VP Sara sa mga banat niya? Ang inexplain nito ni attorney ay yung nasa batas. Totoo naman po yun, nasa batas yun at talagang may impeachment. Wala namang, may kaliwanagan ba? Meron naman talaga eh. Lahat naman, kahit hindi si VP Sara maging Vice President, may impeachment talaga eh. Kahit si Marcos, hindi si Marcos ang presidente, may impeachment pa rin. Nasa batas natin yan eh. Ngayon dito, tingnan nyo kabubuhan nitong mga to, sinasalaysay. Sinasalaysay lang. Ngayon, yung mga walang alam na, ay may impeachment pala yung ganun. Ay may ganun pala. Ay may ganun palang batas. Ang galing naman ni attorney. Ang galing naman ni attorney na ipaliwanag niya ng maayos. Malamang, nasa ano yan eh, binabasa lang naman nila yan eh. Kung ako, matatas ako magbasa ng English, basahin ko din sa inyo, sa harap niyo yan, ganun din yun sasabihin ko. Complaint. At pagkatapos niyan, siyempre magko-conduct yan ng investigation, kakalap ng mga ebidensya, at sisiyasatin ang mga testigo sa impeachment complaint. Pagkatapos po niyan, yan po ay dadalhin sa plenaryo upang... Kinuwento mo lang sa amin yung nakasaad sa batas eh. Akala ko ba dun, sabi nung Tanso Vlogger eh, maaaring ma-impeach si VP Sara dahil sa pagbanat kay Marcos. Asan yung explanation mo doon? Binasa mo lang yung nakasulat sa batas natin eh. Kahit ako, kaya kong basahin yan. Ano ba naman yun? Magkaroon ng botohan. At ang kinakailangang boto ng mga congressman... Wait lang, antayin natin yung sagot ng vlogger. Tingnan natin. ...ay 1/3 upang ang articles of impeachment ay mai-endorso, mai-akyat sa mataas na kupulungan doon sa Senado. 1/3 vote yan para masampa ang articles of impeachment. Ganyan naman yung nangyari kay Erap. Kay Erap ba? Lahat naman na impeachment, ganyan ang mangyayari. Ganyan ang magiging tawag dito, ganyan ang magiging anggulo or ano tawag doon? Proseso. Ganyan ang magiging proseso kapag may impeach. Binasa mo lang eh. Banat Bay, nandiyan ka ba? Banat Bay, nandiyan ka ba? Parang ang sarap itanong nito kay daddy mo. Binabasa niya lang yung nakasulat sa batas natin. Ano naman pinagkaiba nun? Tapos baka nito, ang malapit dito, baka tuwang-tuwa dito yung vlogger, yung si Tito Manny. Ang galing talaga ni Atty. Bueno magpaliwanag. Ito samantalang binasal niya lang naman yun. Samantalang binasa niya lang naman yun. Senado. At yung Senado naman, once they receive the articles of impeachment, they will convert the Senate into one impeachment court. Alam namin yan. Nakasaad sa batas yan. Nakalagay yan, nakasulat. Nabasa namin yan. Yan. No? At sila ang maglilitis. Parang mga... Alam din namin yan. Anong pinagkaiba? Binasa mo lang eh. At least nakabarong siya, Jay. Mukhang madali. Hindi, attorney talaga to. Si Atty. Bueno ba to? Buano. Hindi ko to yung apelido, pero Atty. Bueno, ganun yung tunog na apelido niya. ang nakakatawa kasi dito, binasa mo lang yung artikulo sa batas natin, okay ka na. Alam naman namin yan eh. Yan talaga proseso ng impeachment. Alam po namin yan. Ba't mo ginawa dyan tanga yung viewers nyo? Hindi kasi ganito. Mga Tanso supporter, mga Tanso dugyot supporter ni Marcos, babasahan ko kayo ng batas ha. Hindi yun explain eh. Kasi bakit mo i-explain? Nandun na nga yan eh. Binabasa mo nga lang yun eh.
Naka-private na yung video ni Bisdak kapon. Di ko maalaw. Bakit lang private? Okay, tuloy natin. Justices yan. Lilitisin ang nasasakdal. Malamang, impeachment nga eh. Gago! Wala pong paglilitis pag hindi ini-impeach. Attorney Bueno, ba't ka nagpadala sa mga tanso? hindi ka naman ganyan katanga dati. Gago! I-explain mo sa amin. Alam naman namin yan. Oh. Anong point mo dyan? Sa kasong impeachment. At ang kanilang presiding officer... Hindi, wait lang. Hindi natin masisisi din dito si Attorney Bueno. Baka nag-vlog lang siya. Baka parang binasa niya lang yung sa batas, in-explain niya ng konti. Baka ganun naman. Pero abangan natin yung komento ng vlogger. Tingnan natin komento ng vlogger. Walang iba kundi ang Chief Justice of the Supreme Court. Yan magkakaroon ng presentation of the evidence at alam namin matawag yung nasasakdal, alam yung namin mga yun. testigo sa kasong impeachment. I know. At kapag napatunayan ngang nagkasala Impeach. ang nasasakdal, Impeach. yan ay magkakaroon ng perpetual disqualification sa public office. Yung Public nasasakdal, tanggal siya doon sa kanyang opisina bilang President, Vice President, or member yan ng Constitutional Alam namin, nasa batas yan. Commission, Ombudsman, or member yan ng Supreme Court. So, pag napatunayang na nagkasala, sibak sa pwesto yung inireklamo ng impeachment. Okay. Kung matatandaan nyo po, nung way back 2001, si former President Joseph Erap Estrada, di ba? I told you na sinabi ko kanina yan. Ganyan yung kay Erap Estrada. Ngayon, ikukwento niya ulit kasi baka di natin alam. Estrada ay naharap din sa impeachment complaint. Alam din namin at, po yun. Kaso nga lamang dito, na-impeach siya pero bago mag-conclude ang ating Senado, si Joseph Estrada ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Okay. Isa pang kilalang personalidad na naharap sa isang impeachment complaint ay walang iba kundi yung dati nating Chief Justice of the Supreme Court na si Renato Corona. Alam ko din yun. Nabanas na. Napanood ko yun. Attorney Bueno, napanood ko yun. Wala naman masama sa mga banat ni BP dahil totoo lahat na nangyari at may ebidensya. Tama. Ngayon, eto nga. Inireklamo siya sa paglapastangan sa tiwala ng bayan o yung tinatawag na palerona. Forward natin Tapos sa House, pupunta sa Senate. Ulit-ulit Ang haba pala nito. Ito pang meron naman kaya taong bayan. Ayan, malinaw po ang pagpapaliwanag ni Attorney Bueno at yung pagbabasihan natin ang kanya mga ipinaliwanag sa atin, mukhang there is a ground para ma-impeach si Sara Duterte. There is a ground para ma-impeach si Sara Duterte. Ang ginawa lang naman ni Attorney Bueno, binasa niya yung sa batas. Kahit ikaw, vlogger, kaya mong basahin yun eh. Sabi ko na nga ba. Pagtapos magsalita ng attorney, sasabihin nito, pwede nang i-impeach si BP Sara. Samantalang wala namang ginawa yung attorney. In-explain lang naman. Ganito yung impeach, may magrereklamo. Siyempre, may magrereklamo, may magtitistigo, ganito, ganyan. Lahat. At kapag na-aprobahan yung reklamo na yon, pwede kang ma-impeach. Yun na yun. Napakadali. Tapos sabi nitong tangan to. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap eh.
Pag hindi mo talaga alam eh. Halimbawa, halimbawa si AJ Warriors. Ito si AJ. Hindi alam ni AJ ang tungkol sa impeachment. Ang narinig niya lang is matatanggal si BP Sara bilang Vice President. So matatakot si AJ. Ba't matatanggal si BP Sara? Anong ginawa niya? At ano ba yung impeachment? Halimbawa, hindi alam ni AJ Banateros yun. Ngayon, in-explain ni Atty. Bueno. In-explain ko ano yung salitang impeachment. Ngayon, in-explain niya kung ano yung proseso nun. Proseso. Etong vlogger, sabi niya, yan, we forgot all, ulitin natin. Kinabangan ng taong bayan. So ayan, malinaw po ang pagpapaliwanag ni Atty. Bueno. At yung pagbabasihan natin ang kanya mga ipinaliwanag sa atin, mukhang there is a ground. Bray kayo, wala, Bray. Pag may mga ganito vlogger, Bray. Bray. Pigilan mo ako, Bray. Bray, mabubura ko itong putang ina to. Bray, kabobo. Yan po, malinaw na very grout. Ang sabi niya, nang una, ano ang grout? For impeachment. Pero ang pinaliwanag lang ay paano ang proseso ng impeachment. Halatang hindi. Yun lang nga yung tinutumbok ko kanina. Ang pinaliwanag ni Atty. Bueno is ano ang proseso. Hindi sinabi ni Atty. Bueno na na may impeach si Sara. Putang ina, ipa-English ka pong putang ina, nakabobo ka naman. Gago! Bray, tama na, Bray. Bray, manalangin tayo, maubos na yung mga itong tangang vlog. Pwede naman talaga, pwede naman talaga ma-impeach si BP Sara. Lahat ng naging vice presidente or magiging vice presidente sa Pilipinas, talagang pwedeng ma-impeach kahit sino pa yan, kahit si Amy Marcos pa yan o kahit si Lisa Araneta pa yan, kung maging vice presidente siya, pag in-impeach siya, pwede yun, nasa batas yun eh. Ma-impeach. Pero ang tanong, ano ang dahilan bakit dapat i-impeach? Yan ang pinakamaganda dyan. Wala naman sinabi dun eh. Proseso yun eh. Malamay yun eh. Tanga-tanga mo eh. Putang-ina ka eh. Gago! Tantado itong mga putang-inan to. Bobo talaga. Proseso. Ay, naku po, ako ang grade 2 ang tinapos ko. Naintindihan ko yung sinabi ni Atty. Bueno. Ikaw, may pa-English ka pa. 4 na yung mata mo, hindi mo pa alam. Gago! Hindi mo naintindihan yung putang yun lang ka. Para ma-impeach si Sara Duterte. At yun nga daw will fall under betrayal of public trust. Putay na inulit. Paano nga magiging ganon? Wala naman kasing ganon sa sinabi ni Baby Sara. So, meron naman kaya magsasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara? Kahit karapatan nila, kung sino man may gusto, karapatan nila na magsampa. Ang tanong, maaprubahan ba? Tanga! Gago! Duterte, yan po ang ating kaaabangan. Naalala ko tuloy, isa daw sa posibleng paraan para pabagsakin nila si President Bongbong Marcos at alisin sa kanyang pwesto ay ipapa-impeach daw nila. Oh, Diyos ko, patawarin niyo po ako sa mga masasabi ko. Malamang. Ang hirap ng ganito. Malamang, ano ba pangalan nito? Tito Mars.
Tito Mars, malamang ang isa sa pamamagitan para mapaalis si President Bongbong Marcos sa gobyerno ay walang iba ay kundi ang impeachment. Malamang batas yan eh. Putangina mo. Ang bobo mo. Ang tanda mo na, bobo mo. Ulitin natin Naalala ko tuloy. Putangina, feeling matalino. Naalala ko tuloy na gusto nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos. Gusto nilang patalsikin sa ating gobyerno. At ang isa daw sa pamamaraan ay ang impeachment. Ay. Kapatid ba ni Cas Jarrett yan? Kuya. Gagi, kuya ni Mike Abby yan. Ginap, may gilap shoutout, Ginap. Ginap, ang tanga nito. I-content mo to, Gilap, ang tanga nitong putang ina to. Ano pa ba? Hindi, ito, tanungin kita. Ano pa ba ang ibang dahilan para mapatalsik si Marcos sa pwesto? Di ba impeachment lang? Okay, sige, sabihin na natin mayroon pang iba. Pero impeachment ang pinaka mauunang papasok sa utak mo dahil nasa batas natin yan. Ay, naku po. Pati ito pa, nakalimutan nyo ata na si BP Sara ay abogado. Abogada. So kung sinasabi mo na yung nasa batas, puta na. Anong silbi ng pagiging attorney ni BP Sara kung hindi niya rin alam yung batas na yun? Malamang alam niya yan. So bakit niya gagawin yun? Tanga ka ba? Gago! Dito nyo napag-aalataan ho na ang mga banateros, nandiyan po kasama po dyan sila kay Spencer, Buster TV, Jojo, and Brothers Traveler at lahat kami ng mga banateros ay ibang-iba po ang utak sa mga to. Ulitin ko po yung video niya. So, meron naman kayang magsasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating kaaabangan. Naalala ko tuloy, isa daw sa posibleng paraan para pabagsakin nila si President Bongbong Marcos at alisin sa kanyang pwesto ay ipapa-impeach daw nila si President Bongbong Marcos. At ang balitang yan ay narinig ko mula pa nung kauupo pa lang ni President Bongbong Marcos. At isa daw paraan yun para alisin nila si President Bongbong Marcos. At para sa akin, ang gagawin nilang grounds for impeachment ay yung cocaine issue. Nakita nyo naman na doon sa isa sa mga statement ni Sara Duterte, nagpahaging na siya na ang mga leaders daw natin ay hindi dapat nagko-cocaine. So yan po ang pinapakalat ng mga DDS magmula pa nung sinabi ni ex-President Duterte nung panahon. Yung ako nga manood sa'yo, putang ina. Akala ko okay. Akala ko okay, yun pala tanga. Gago! Akala ko okay, yun pala bobo. Ay, lang natin sa'yo, putang ina nyo. Putang ina, kanwentuhan tayo. No to comics? Ay, lako po. Okay, guys. Hanggang dito na lang i-live natin. Ayoko na, sakit na ng pangako. Baka mamaya makakita pa ako ng isang tanga dito sa nagkakalat sa social media. Magalit na kayo sa akin. Okay guys ha, oo. Yan ang banateros, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.